So yun po mga ka-journey, isang mapagpalang umaga sa ating lahat, ano, yung against the light ako mga ka-journey. So yun po mga ka-journey ay for today's vlog mga ka-journey. So ano ko lang sa inyo, ipabatid ko lang sa inyo muli mga ka-journey ay nagkaroon na naman ng problema yung aking messenger. Ayan, wala na sa Facebook. Inano na ni Dindin, pinaasikaso ko na kay Dindin, pinasagutan ko na sa kanya. Ayan, nakalagay, nag-submit na siya kasi nagkaroon na naman siya ng suspension 180 days. So pinatrabaho kay Dindin, nag-submit ako, inano niya na ako ng picture, tapos yung sa ID, then sinubmit niya na. So sana babalik mamaya or bukas mga ka-journey, kasi wala na, di na naman ako makapag message kasi walang lumalabas kung halimbawa ipunta mo sa messenger, katulad yan messenger, ipunta mo sa messenger, pag pinindot mo yan blanco, blanco lang siya. Pag may pipindutin kang isa dyan, halimbawa kung alin man dyan, pag pinindot mo yung isa, itong Noipia, ito naman yung ginagamit ko Pag pinindot mo yan, ang lalabas niyan is Disio, nakalagay dyan dyan sa may profile. Hindi nyo nga lang mabasa yan, pero kung ayan, mababasa ko is Disio. Yan, ganun uling senaryo. Ganun, naalala ko to dati, ganito yan if you weren't trying to log in into Facebook from an app on your phone, tablet or other device, or if any profile above isn't yours, please press the cancel button, otherwise press the confirm button to continue logging in. So may sasagutan ka dito, pero sinagutan na to ni Dindin, hindi ko na yung gagalawin. So hintayin na lang natin mga ka-journey. Nung naalala nyo po yung dati naming vlog, yung nandun pa kami sa Caloocan, nga ilang bisis yung aking Facebook na nawala, nalag out ni Facebook, pati si Messenger wala, dahil nga doon sa problema isang cellphone. So siyempre yung IP address nito na trace ni Facebook na maraming naglalagin dito. So ilan kami naglag-in dito noon. Itong cellphone na to, paborito kasi gamitin ng mga anak ko ito dahil palibasa nga magandang klase, magandang camera, naglalag-in sila dito. Si Kia, si Dindin, si Makmak, si Yasyo, si Dodong, si Dindin, kay mama niya, ako, lahat kami nakalagin sa so iisang IP address. So na-trace yun ni Facebook. So nilag out kaming lahat, walang natira, lahat kami nawala ang Facebook noon, kung naalala nyo po. Bawal pala yun kay Facebook na isang cellphone, siyempre ang IP address nito, tapos ang daming naglalagin. So ito na naman ngayon, yung Noipia, ginawa yon sa cellphone ni Ate Mengs, yung isang cellphone niyang na kay Makmak ngayon. Nilag-in niya, gumawa siya doon nung Noipia, tapos dito niya nilag-in ngayon. So magkaibang IP address kasing ginamit, kaya lang na-trace na naman ulit. So wala na akong Facebook ko. Sana kasi sinagutan agad ni Dindin ngayon lang na lag out, nilag out ni Facebook yung aking Facebook at saka Messenger. So ganun ang senaryo, ganun uli ang senaryo kung katulad ng mga nakaraan. So siguro nga na-trace uli na ako pa rin yon, akin pa rin yung dito na naman uli nilag-in, sa ibang cellphone nga lang ginawa, pero dito pa rin nilag-in pa rin dito. Maliban na lang sana kung hindi nilag-in dito, nilag-in dito, trace pa rin ni Facebook na bakit nakakagamit ako na hindi na itong cellphone na to. Sa madalit sabi mga ka-journey,
hindi na siya pwedeng gamitin sa Facebook or Messenger kasi nga banned na itong, yung IP address na ito is banned na kay Facebook. Ngayon nalaman ni Facebook siguro nga, ba't nakakagamit ito uli ng Facebook sa yung IP address na ito at saka yung phone na to nga nakaban na nga ito. So na-trace uli, ito, wala na naman mga ka-journey. So wala na, hindi na talaga siya pwede gamitin. Maliban sa YouTube channel ko, ito pa rin yung ginagamit ko. So dito naman talaga siya ito naman ginagamit ko. So wala naman naging problema doon. Doon lang sa Facebook kasi napaka rin kasi ang Facebook, no, medyo yung kanilang patakaran ay medyo mahigpit sila sa bagay na yon mga ka-journey. So wala naman tayong magagawa diyan. So tayo nasunod lang, no? So at least sinagutan naman na din sana mabalik, no po. Kasi kailangan talaga, ang daming mga contacts dito na kailangan natin na hindi na talaga natin magamit kung sakasakali, pero sana kung maibalik man, magagamit natin ulit mga ka-journey. So antabayanan nyo na lang po kung ano man, kung bukas, no, antabayanan nyo po. Tapos kung sa mga po dyan, no, sa mga may nais kumontak sa akin, baka mayroong gustong tumawag doon sa Noypia, yun, sa ngayon po July 7 na po ngayon July 7 ngayon, araw na to. So ngayon nagsimula na nilag out ni Facebook yung ating account. So kung may kukontak doon, kung sakaling pag kumunta kayo doon at wala out of coverage, so yun lang, ibig sabihin lang po na wala, hindi nyo ako makakontak talaga kasi nakalag out. Nilag out ni Facebook ng aking Messenger at saka yung aking Facebook, no po. So baka may magtaka, baka sabihin bakit pinatay ni Kuya No yung cellphone, di man lang kami di man lang namin makontak, no. Paalala lang po, baka sakali mayroong kumontak sa Noypia, no, hindi na naman yung makukontak mga ka-journey. Walang pinagkaiba to nung mga nakaraan, ganun uli dating gawi. So yan po, no, kaya binalag ko na para mapabatid, no, magkaroon tayo ng mapabatid natin sa ating mga viewers. Baka magtaka po sila bakit wala na naman, hindi na naman makontak si Kuya Noy. Doon kay Ate Mengs, yun, makakontak kayo doon sa Pau Pia, no po. Doon kasi talaga yun ay eksklusibo lang kasi talaga yun, na para doon lang yun. Lahat ng mga nakapin sa ating mga videos, no, pag kiniklik nyo po yun po yung lalabas, yung Pau Pia, no po. Doon safe po yun doon. Dito lang kasi ginawaan lang kasi ito ni Ate Mengs ng paraan nga, doon siya gumawa sa cellphone niya nung yung nandun kay Makmak ngayon, tapos nilagin niya rito. So umukay pa. Mga matagal-tagal ko rin siya nagamit, pero ngayon wala na naman. Pero sana makabalik. So yun lang po mga ka-journey, yun lang po yung update sa aking Facebook na Messenger, ano po, na log out uli mga ka-journey. Nilag out uli ni Facebook, hindi ko na siya ma-open, ano po. So yun lang, ano po, maraming salamat po mga ka-journey, at babalikan po namin kayo sa iba pang mga vlog natin, no? Alright mga ka-journey, dito tayo sa bukid ni Kuya Mando. Ayan, dito sa kabila, ano, sa kabila tayong area, ano po, kasi napakaraming lupain to si Kuya Mando Pinuntahan ko dito si Carman kasi daw sila mag-i-spray, ano, mag-i-spray dito sa mga tanim, ano po. Pero alam ko hindi ito ang kanila, ang kay Kuya Mando yan doon banda sa gitna. Pero di ko pa makita si Carman kung saan nagpunta. Hindi ko malaman kung nandito na ba talaga o wala pa. Kasi bibisitahin din natin yung kay Kuya Mando na tawag nito, yung kanyang ampalayahan, ano po mga ka-journey. So mabisita natin doon. Maghanap lang ako ng madadaanan. Mali yata ang aking daan Hindi ko alam kung tama yung aking daan mga ka-journey. Wala akong madaanan dito Yung try natin dito sa kabila. Wala akong madaanan Masilip natin dito mga journey. Kasi nung nakaraan nagliliting daw sila. Nagliliting, ibig sabihin tag nito yung naglalagay ng yung gapangan, lighting ang tawag nila diyan mga ka-journey. Naglalagay ng gapangan sa ampalaya. So mabisita natin dito yung ampalaya ni Kuya Mando. Doon yun sa dulo mga ka-journey.
silip natin para makita natin kung gaano tataas, no, kung gaano ano. Sabi daw kasi ano na eh, gumapang na daw pa ibabaw eh. So ito di ko alam kung sino ang may-ari nito dito na part, pero ang alam ko sila Kuya Mando din ang mga gumagayak nito, mga ka-journey. Sila rin ang gumagayak nito. Ayun oh, sinasabugan na oh. Yan oh, nakalitaw na yung kuwan eh. Hindi pa tapos oh, ginagawa pa lang. Kalukuyang ginagawa. Marami pang hindi nakatapos eh. So, ilang pitak pa ito oh. Sa 2, 3, 4, 5. Marami pa, sobrang dami pa pala nito, mga ka-journey. Yung puntahan natin yung kaila. Wala si Ka-Arman dito. Ayun yung ampalayan ni Kuya Mando oh, mga ka-journey. Dito tayo dadaan. Ito yung kay Kuya Mando ang ampalayan, talagang alagang-alaga niya yan, mga ka-journey. Hindi talaga niya pinabayaan yan. Napakasipag ni Kuya sa kanyang mga sa kanyang mga pananim. Ayun, ando na pala si Ka-Arman. Yun, natatanaw ko na, mga ka-journey, natanaw ko na. Ando na pala si Ka-Arman. Ito, hindi pa na gawa ito. Yan, ang magtatrabaho din yan, malamang sa malamang sila Kuya Mando pa rin. Sila si RB, yan pag lagay ng tagyan, parang kanal, mapapansin niyo pong kanal na yan. Si RB ang tagagawa niyan dito. Ang purpose pala niyan, para yung may tubig na halimbawa bago sabugan, yung mga tubig-tubig nga naiiwan diyan sa kwan, mapapadaan niya ba? Mayroon siyang exit, mapapa-exit yung tubig para pag sabog ayos. Kasi ito sabog sa ano to, basa. Kasi mayroon din kasing sabog sa tuyo. Etong dito na part kasi ay medyo malapit-lapit sa tubig. So sabog sila sa basa. Pati yung kay Kuya Mando sabog sa basa yun eh. Ito kay Kuya Mando, ito. Mula rito hanggang doon sa pinaka dulo na yon. Yan, ito yung kay Kuya Mando. Ito yung kay Kuya Mando, mga ka-journey. Ito hindi yata to kanya. Ito naman yun. Dito naman ang may-ari niyan sa kabila. Ito yung kay Kuya Mando. Ano, ang ganda na ng ano oh, tubo oh, mga ka-journey. Napakagaling talaga ni ano, ang galing talaga nilang magawa. Pero ang ganda ng tubo yung kay Kuya Mando oh. Pantay. Iba talaga ang sabog pala sa ano no, sa basa talaga. Kung ikumpara doon sa kwan, yung sabog sa tuyo. Iba talaga. Iba ang tubo niya eh. Iba ang dating ng tubo niya eh. Dito pantay talaga eh. Ayun oh. Yun yung ampalayan ni Kuya Mando. Kaya lang medyo sabi nga ni Kuya Mando, hindi pa raw to niya hindi pa niya napadamuhan yung damo. Kasi dadamuhin pa niya ito eh, para gumanda yung ano. Ayun, ito yung nabanggit ni Kuya Mando nung mga nakaraan na parang nagkinulang sila sa binhi, kulang sila sa pananim. Nagkulang sila sa mga itong itatanim, punla, ba tawag yan, basta binhi no, kulang. Kaya ang iba dito ay hindi pantay ang angat o pagtubo, kasi huli na yung iba. Katulad nito ito alam ko buto na lang inano nila dyan. Kasi yung kanila nung nakaraan, nung sila ay nagtanim dito, may ano na po, may puno na kasing parang isang dangkal ang taas ano po. Yan, pero ano yan, markot ang style yan. Ang puno nga daw yan ay patola. Ang puno niyan ay patola. So ayun, napapansin natin, yung iba matataas na, pero yung iba may iksi pa. Ayan na si Ka-Arman. Saan ka mag-spray? Lahat yan. Ay, ito pala. Ay, ito. Ang ganda ng tubo ng palay ni Kuya. Pagka talaga sabog sa basa ano? Sa basa, ganyan. Pantay na pantay. Natalo pa yung nandun sa tabi natin ng dinadaanan natin. Oo. Ang tagal na nun, pero pero nauna pa yan. pero hindi pa siya umaangat no? Oo. Ay samantala, Hindi pa yan, nakaangat na yan.
Oo, samantala dito ang angat niya, sobrang ano na, halos mag-isang dangkal na mga ka-journey, tas pantay. Ang kalaban mo na lang dyan, damo. Oo, yung damo. Ayun, kaya ano, may pang-spray. Ang purpose ng pang-spray man, paki-kuan man, paki-detalye sa kanila. Mga Ang pang-spray nito, pang 7 days siya para sa maliliit na damo. oh. Pero pagka yung 7 days na yon hindi mo napatay, uulitin mo ulit siya ng malakas ng gamot pagka malalaki na ipalay. Oo. Yan ang spray ng pamatay damo para maubos yung damo. Pero ang pinagtataka natin ano, kahit ang palay tatamaan siya, hindi siya namamatay, ang damo lang. Ba't kaya? Ang galing no? Oo, di ko nga po rin alam eh. Oo. Dahil yung palay, damo rin po yan. Oo. Magtataka ka mga ka-journey, samantala niyan, i-sprayhan nila, may andyan na yung palay, nakalilitaw na po yan eh. Pero hindi yan mamamatay mga ka-journey, ang tanging mamamatay lang dyan yung mismong damo, no? So kakaiba no, ang mga biology na nakakaalam yan mga ka-journey, kami hindi man kami mga biologist, hindi man kami mga chemist, pero nakakamangha lang din ano. Yung iba naman doon sa tuyo, na naalala ko nung nakaraan, nakita ko nga na alam ko may video ako noon eh. Nagtanim pa pala sila noon, nagsabog. Pero yung pag-spray hindi ko nila sila nakuhanan. Nag-i-spray sila doon pero wala pa yung palay. Wala pang sumibol na palay, pero ini-sprayhan na nila yung lupa. Pamatay damo nga daw po yun. Yung doon sa tuyo naman yun. Pero dito kasi, ayan nga, mag-i-spray si Carman ngayon pero nandyan na yung palay. Kung klase na pamatay damo, meron siyang pambuto, meron siyang pang maliliit, may Oo. pang malalaki. Oo. Yun pala. Sus, mabigat pala yan man. 20 liters po eh. Naku, napakabigat. Sus, Diyos mio, marimar, di talaga pala ako ubran nito. 20 liters po yan. Ang bigat man, di kayang buhatin ko yung pag ako pala naman, di kayang buhatin pala yan. Mas gusto nga po namin ginagamit yung ganito, matagal maubos eh. Kaya hindi ka na balik-balik. Oo. Diyos mio, marimar. Ayan. Ayan na po mga ka-journey. Ayan, pagsukbit nyan. 20 liters. Yan, ganyan sa, parang ang sumada niyan halos mga nasa 20 kilos or 15 kilos, mga ganun. Nasa ano to? 30. Oh, 30? Oo. Bigat pala. Sumabigat pa sa yung Sa kalahating bigas. kaban, no? Oo. Bigat pala. So yun po mga ka-journey, no? 30 liters na bubuhatin mo, Maglalakad ka pa sa puti. maglalakad ka pa sa putik, at hindi naman yan hindi madali maglakad sa putik na may karga kang mabigat. Para ka rin yung walang pinag-iba yan sa isang sundalo, no? Para ka nagsusundan. Parang nagsusundalo ka nito kasi isipin mo maglalakad din sa putik, tapos yung kanilang spray mga ka-journey ay ano yan, di baterya po yan, disaksak, ibig sabihin i-charge. So siguro sana bago malubat ay mapunan niya lahat ito, kasi ilang pitak ito. Ilang pitak to man? Ilang ano ito? Ilang box ito? 1, 2, 3, 4, 5, Shampoo yata. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mga 10 nga ito. 10 pitak mga ka-journey. Ayan, dito ngayon tatrabahoin ni Arman to ngayon dito. Ito. Ayan, lulusong siya dyan. Ayan. Ganun kahirap ang pagtatanim o pagbubukid, lalo na sa ganitong palayan. Una, yung pag-araro nito sa basa. Naararo siyang basa kasi meron ding pag-araro sa tuyo. Pagkaalam ko nga, mas mahirap ang pag-araro sa tuyo mga ka-journey kayong upara dito sa basa eh. Sabagay, totoo naman yun kasi dito kahit papaano hindi hirap ang blade. Ang kalaban dito, kung halimbawa ay inaararo dito na siyempre may tubig na to, basa, tapos madamo, halimbawa ganyan ganyan sa kadamo. Ang problema dyan, yung blade ay napapaluputan ng mga damo. So hindi ka rin na makakahukay, hindi siya makakahukay kasi napuno siya sa mga damo. Yun ang kalaban naman. Ibig sabihin, dapat pala dito talaga kung hangga't maaari, pagka inaararo mo o tinatraktor mo na wala pang ganito, hindi pa ganito kalaki ang damo, kasi pag ganyan na, hirap na po talaga yan. Problema, makatakbo lang ng ilang hinto na naman, tanggal na naman ng damo nga nakapalupot sa blade. Yun lang, batay lang sa aking experience kasi kada uwi ni kuya doon sa bahay, yung blade niya punong-puno po yan. May kasama pala putik po yun. Kaya nga yung putik doon sa tabi ng bahay ang tataas na eh.
Sinimula na ni Carman. Ganun kahirap ang pagbubukid. Tapos pagdating sa kanin ay yung wala bang pakundangang pagsasayang, na hindi natin alam kung gaano kahirap, no? Lalo sa mga hindi naman sanay sa nagbubukid, kung gaano kahirap bubuuhin na pagsisimula. Makakuha lang tayo ng bigas katulad yan. So, isang paraan na maganda ang tubo ng palay. So i-sprayhan nila ng pamatay damo para tuloy-tuloy ang tubo ng palay, no? Yung katulad niyan. Siyempre, pag hindi nila gaganyanin yan, kung may maaani man sila dyan, kapiranggot. So ibig sabihin, malulugi sila sa kanilang pagbubukid. Sayang lang ang kanilang pagod kung hindi naman nila gaganyanin. So kung maganda naman ang maaani, maraming maaani, so sagana, ibig sabihin sagana, dapat naman pagdating sa mga consumer, yung mga namimili, tulad na lang sa amin, no? Yung mga anak ko ganyan din, hindi kumakain ng bahaw, no? Di man lahat sila, pero yung ilan sa mga anak ko na hindi talaga kumakain ng bahaw. Kaya ang ginagawa namin talaga sinasangag para wag masayang yung pagkain. Ano po? Paalala ito, no? Hindi lang para sa mga anak ko, sa lahat, mga ka-journey, sa mga nagsasayang ng pagkain. Gaano kahirap trabahuin ito, 'di ba? Sabagay nasa kanta ngayon magtanim ay di biro, no? Maghapong nakayuko. Parang kinakanta ko na, mga ka-journey. Pero yun ang katotohanan doon. Napakahirap. Kaya talagang yung pagsisinop sa bigas, pagkain, huwag magsaing ng sobrang dami kung hindi rin lang naman mauubos. Kung hindi man mauubos, sangagin para walang natatapon. Maliban na lang kung may alaga ka rin namang mga hayop, no? Manok. Katulad yung kila Kuya Mando, wala rin namang nasasayang sa kanila kung halimbawa may bahaw. Maski man sa amin sa ngayon, kung mayroon din kaming tira talaga, napapakinabangan kasi nandoon naman napunta sa mga hayop, napakinabangan. Di siyempre gaganda din naman ang laki ng mga hayop. Tulad ng manok, mayroon si Kuyang Pato, may itik o bibi, no? Meron sila. So nakakatulong. At saka mayroon pa silang pusa, may aso. Napakinabangan pa rin naman. Hindi katulad yung nandun ba sa metro, no? Hindi naman tayo hindi ibig sabihin naninira tayo. Pero yun ang katotohanan. Yung mga nasa metro, wala naman nag-aalaga diyan ng yung mga manok. Di ang bagsak dun sa kanin na tira, tapon sa basura. Pero namang iba sa metro din nga nangungulikta ng mga kaning baboy. Pero hindi naman kasi lahat. So yun lang ang punto rito, yun lang ang punto sa sinasabi ko, mga ka-journey, na puspusang pagsinop sa bigas dahil hindi madali trabahuin ang ganito. Ayan. Isipin nyo po yan, sa lawak niyan, hanggang kailan yan matatapos? Siguro tansya ko rito mga, shall we say, 2 hours, o baka hindi lang. Ganyan kahirap niyan, mga ka-journey. Isipin nyo po yan, tapos kung sayangin nyo na lang yung bigas, ganun na lang, no? Sa mga kabataan dyan, shout out sa inyo. Hindi ito sa kumbaga parang nasasaktan ang damdamin nyo. Hindi. Kumbaga ito'y paalala lang sa mga nagsasayang ng pagkain, no? Sa mga anak ko, pagka kayo ay may bahaw dyan, huwag nyo namang sayangin. Huwag sayangin. Kasi naroon ang katotohanan, napakahirap talaga. Siyempre ma-appreciate din natin yung mga ginagawa nila. Isipin nyo sa tirik na araw na yan, ulan, init, makapag-produce lang ng ganito. Kasi hindi lang naman, ito pag naani ito, pag na-distribute na to sa palengke, di natin alam, isa ito sa produkto nila ni Kuya Mando, na isa tayo sa nakabili, sino man dyan. Ano po, parang nagsishare muna na Kuya Noy, paliwanag lang ito, mga ka-journey. Paano lang ba, pampagising lang dun sa mga nagsasayang ng pagkain. Kasi hindi talaga biro, totoo naman talaga. Kahit anong klaseng kuan dyan, tulad yan, ang palaya, ayan. Kung hindi ba nila inaalagaan mabuti yan, makakaani ba yan ng maganda?
O anong maibibinta sa palengke kung hindi rin nila inaalagaan yan? Ibig sabihin nagsakit talaga sila dyan, pagod. Guys, Kuya Mando lang, madaling araw pa andito na yan, nag-asikaso. Napaka ano ni Kuya Mando pagdating sa kanyang mga pananim, sobrang napakasipag niya. Walang oras na sinasayang. Ayan po. So yun po mga ka-journey, nagpaalam na to doon kay Arman. Nalubat kasi biglang nag-shut off na ano na pala yung battery. Nagpaalam na ako doon kay Arman. Tapos sabi niya pag mainit na daw, kahit mamaya na raw hapon niya uli babalikan kung sakaling hindi uulan. Sana hindi pa uulan. Siguro hindi pa siguro to kasi maganda pa naman ang panahon eh. So yun po mga ka-journey, at ingat-ingat po tayo sa yun nga bagyo na paparating po mga ka-journey, dahil hindi biro ang bagyo na yan. Wag tayong magpakapanti, bagaman nasa mataas ang kanyang ang kanyang, kumbaga nasa mataas siya, hindi siya sa mababa na area dumadaan. Malaking bagay kasi kung doon sa taas yun, sana mayaman pa yung Diyos na bago dumating dito malusaw na siya talaga, yung kumbaga hindi na siya ganun kalakas. Kung meron man, hindi na ganun kalakas kasi talagang tsak mga ka-journey, ito apektado talaga to pag ito nalubog sa tubig. Nako, hirap na po. Hindi lang yan, pati kila kuya mapiktuhan. Ilan na ang palayan ni kuya dito, doon sa kabila. Ewan ko lang kung naano na ba yun doon, na umpisa na ba yun doon. Hindi pa kasi ako nakarating doon eh. Pero ibig ko lang sabihin sayang magkaroon ng problema yung mga palayan dito sa dito, lalo na dito sa amin sa San Miguel. Siyempre taga rito na ako, kaya amin, taga amin dito sa San Miguel mga journey. Shout out sa ating lahat, proud ako sa taga San Miguel na ako mga journey. So siyempre may wasan mag-alala din ako dahil siyempre yung mga pananim ni kuya, hindi biro ang sakripisyo nila doon, tas malubog lang sa ganito. Sabagay, sabi nga hindi man natin kontrolado yun dahil kalooban ng Panginoon Diyos yun. Pero sana pwede naman tayo maglambing sa Panginoong Diyos na wag naman sana na matuloy yung bagyo na yan. Sana malusaw na talaga eh. So yun po mga ka-journey, pauwi na tayo sa bahay. So hanggang dito na lang yung aking vlog mga ka-journey. Na-experience natin yung pagpapa spray ni Kuya Mando. Si Juan ang naggawa, si Carman. Ganun yung pag-spray, pamatay damo. Yan. Bakit kaya, yun yung tanong bakit kaya hindi na mamatay ang palay na ini-sprayhan ng pamatay damo? Ayun ang tanong. So yun po comment dun sa mga magaling dyan sa chemistry bakit ganun, na samantala yan damo din naman yan, pero pag na-sprayhan yan hindi siya namamatay. Pag tinamaan ng spray na pandamo lang, tanging damo lang ang namamatay. Bakit kaya yan ang tanong. Bakit hindi namamatay ang palay pag in-sprayhan ng pamatay damo? Yun po ang tanong. So sa mga dyan, expert dyan, sa mga magtatanong lang po. Nagtatanong lang kami bakit kaya nakakabilib o nahihiwagaan ka mahihiwagaan ka bakit kamo hindi siya namamatay. Samantala idamo din naman yung palay, sa part of damo din naman yan. Alright mga ka-journey, God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po sa sa lahat po ng mga viewers, sponsors natin. God bless po sa ating lahat mga ka-journey. Hanggang dito na lang ang aking vlog. See you on next vlog mga ka-journey. Babu.